Praise the Lord. Ang tanan magsiling praise the Lord. You may be seated for a while. As I hear the message of the song, nagasiling in His presence or His presence is heaven to me. I believe na ang nag-compose, nagsulat sa sina na kanta, naintindihan niya ang purpose sa presensya ng Ginoo. The Bible tells us, in His presence there is fullness of joy. Nga mga kauturan, may satisfaction ang aton kalag because of the presence of God. Let's praise the Lord. Siling ko kay Ilis, mailunggo lang ulis. Tamangkot ko sa iya kay basi bala hindi kinchindi mga kauturan diri Ilonggo. Kay kinchindi mga mo Ilonggo. Okay. Kay gagina sila ni Ilis, ano ba nang nambal mo? Sa ano, sabutan? Sabtan. Sabtan gali sa inyo diri na intindihan no? Sa mo to ang sabtan, nagasabat, nagabalos bla. Oo. Pero tingwaan ko mga kuturan nga baka makapalabot sa iyo sa mensahe na mag-intindihan na kita kang maintindihan yung pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Siling sa bahanon, sabi ng song, it's better one day in the house of the Lord, 1,000 elsewhere. Dahil yung isang oras, 2 oras na tayo ay sa bahay ng Panginoon, iyon ay naka-record sa heaven. Because we're investing spiritual things, praise the Lord, pag tayo ay nasa labas, kahit masaya yung lugar, maganda yung lugar, hindi iyon naka-record sa heaven. Kaya importante na tayo ay nasa bahay ng Panginoon. Praise, naka-invest na tayo sa heaven. Praise the Lord. Na feel natin ang presence sa Panginoon na parang sa heaven tayo. Mayroong mga resort na nilagyan nila na heaven resort. Praise the Lord. Kahit may pangalan yun na heaven resort, ay talagang hindi mo ma-feel na parang sa heaven ka. Only in the house of the Lord that you can feel that you are in heaven. Because in the presence of the Lord, hallelujah, there is always fullness of joy. Praise the Lord. So, salamat sa opportunity. Brother Mario, it is my joy and it's my honor na makadala ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. I'm glad to see you in the house of the Lord, Sister Nads. Ang atong district superintendent, upod ba naton, sinina na gabi. Hallelujah. Dahil ang magsisilbi sa Panginoon, it's not by contract, it is for life. Praise the Lord. Hindi ito kontrata, ito ay habang buhay. Kaya hanggang ngayon, nandito pa tayo, hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. And I believe every one of us who have a reason why we serve God. Praise the Lord. Pag tayo ay may rason, tumatagal tayo sa pagsisilbi sa Panginoon. Amen. Now I believe that the reason ay sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi ni Paul, without God, we can do nothing. It is a good reason na lahat ng pagsisilbi natin ay para sa Panginoon. Sabi ng Biblia, whatever you do in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. So, we'll stand as we honor the word of the Lord, as we open our Bible. In the book of Matthew chapter 16, verse 25 to 26. Sa gabing ito, I will not give you a Bible study. I will encourage you with the word of the Lord. I will give an exhortation, an encouragement from the word of the Lord sa mga importante na bagay
na kailangan natin sa pagsisilbi sa Panginoon. Your pastor is a good Bible teacher. So siya nang bahala mag-Bible study. Ako ay mag-i-encourage na sa inyo at ito ay maikli lang na mensahe. Siguro mga 15 okay na ito. Praise the Lord, 15 to 20 minutes. But I try my very best na i-shorten ang aking mensahe. Sabi ng Matthew 16:25 to 26, sabi ni Jesus, "For whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it." 26, "For what is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Praise the Lord. So I'll give the title of this message, Don't Gamble with Your Soul. Don't gamble with your soul. Praise the Lord. Let's pray. Father in heaven, we thank you and we love you today. Thank you, Lord, for your sweet presence. And thank you, Lord, for the strength that you give to your people. Na kami, Panginoon, ay nakapunta sa iyong bahay to enjoy your presence, to give our thanks, to give our praise, to give ourselves as a living sacrifice. But I pray tonight, oh God, let the word, Lord, still a blessing. And I believe according to the word will turn back unto you, void this word, but will bless, supply, encourage, and inspire your people. It is the design of the word, oh God, hallelujah, for all scripture is given by inspired, hallelujah, and it is profitable, Lord, for your people. I claim that promise of that word, hallelujah, in Jesus' name. Everybody say, in Jesus' name. Amen. You may be seated. So, ang title ng ating mensahe, Don't Gamble with Your Soul. Minsan, hindi tayo aware na medyo nakastep tayo sa medyo gamble na side sa pagsisilbi natin sa Panginoon. Praise the Lord. Yung sinabi ni Jesus, it is clear na yung kaluluwa natin ay mas mahal pa sa riches ng sanlibutan. Pero ang laban everyday, kung anong pipiliin ng tao. Praise the Lord. Or pipiliin ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. And our choices is we using everyday. Sabi ni Apostle Paul, walk or live not as fool but at wise. Wise. Redeeming the time, for the days are evil. Talagang pipili tayo. Hallelujah. Pag pinili natin yung Panginoon or ang value ng ating kaluluwa, we're living and walking wisely. Because time is evil. Well, so praise the Lord. Pag ito ay hindi mo ininvest sa Panginoon, ito ay naging evil ang time. Doon sa amin, I always remind the church sa Cadiz, pag hindi kayo naka-attend ng prayer meeting, anong ginagawa niyo sa inyong bahay? Pag hindi kayo umattend ng Bible study, ano ang ginagawa niyo sa inyong bahay? Praise the Lord. Dito, kahit ayaw mo mag-pray, dahil naka-attend ka ng prayer meeting, pag sabi ng leader dito, let's kneel down, ay talagang magpipray ka. Praise the Lord. Kahit parang ayaw mong marinig ang salita ng Panginoon, pero naka-attend ka ng Bible study, ay talagang maririnig mong salita ng Panginoon. It is the blessing of attending church services. Para ito sa ating kaluluwa. Sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Yung kaluluwa natin hindi nabubuhay sa material na bagay. Ito ay nabubuhay sa salita ng Panginoon at saka sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, sa gabing ito, hallelujah, ang kumakain ay ang ating kaluluwa, mga kapatid. Praise the Lord. Ang human soul is endless.
Ang human soul is timeless. Ang human soul is deathless. Ang human soul is measureless. Yung kaluluwa natin, di bound ito sa time sa daigdig. Because ang kaluluwa natin is designed for eternity. Lahat ng bagay dito ay temporal. Praise the Lord. We should praise the Lord. Kaya pag nag-invest ka ng material or temporal na mga bagay, sabi ng Biblia, maybe you are not wise. Pero pag ito ay in-invest mo sa spiritual, even your soul, even our soul, hallelujah, is spiritual. Hindi ito timeless. Praise the Lord. Hindi ito na bound sa time, sa date. Praise the Lord. Hindi ito ma-measure. Hindi ito matanda yung kaluluwa natin. Kaya hindi naman ito nabase sa time. Hindi ito nabase sa date. Minsan masaya pag birthday mo, pero every year, dumadagdag yung edad mo. Kaya kung tingnan ko, Brother Real, 5 years ago, hindi ito yung mukha ko. Praise the Lord. Mas pugi ako 5 years ago. Pero ay hindi mapungga ng tuig na galakat, gid. Kaya kung magtulo ka sa spiyo, masaling ka, nagadugang gid edad ko. Pero sa Biblia, isipon naton, praise the Lord, ang tinion para mabutang naton ang aton tagibsuon sa kalam. Kaya kung wala kita nagalantaw, praise the Lord, sa mga temporal, hindi kita ma-aware na valuable gali ang mga eternal na bagay. The matter is, ang value sa isa ka bagay. Kaya kung isa sa inyo may diamond, may gold bars, I believe hindi nyo na pag-ibutang sa mga lugar na dali madula. Hindi ba, Brother El? Kung may gold bars ka, guro, grabing tago mo, no? Bangon sa value sa gold. Praise the Lord. I pray we will understand the value of our soul para hindi naton pag-igambol ang aton kalag. Magsiling ka ni gambol, mga kauturan, you try to rest, you win or lose. Ginatilawan mo lang. Basi magdaog, basi pa lang. Tiya mo na, mga kauturan, damo ba na naakigan sa asawa, kay gingambol niya ang inugbakal gatas kag bugas, kay nakabati sila na adlaw, ang madaog na manok, brother, manok na pula. Praise the Lord. Gipasimpalad ang inugbakal gatas kag bugas, kay sila sa amigo, ang madaog sinanadlaw, manok na pula. Pagkadto ya sa sabungan, praise the Lord, aragi ng manok na pula. So tinayaya ang tanan niya na kwarta, kag napirdi siya. Kay nga, aging pasimpalad ya pa. Amo na, mga kauturan, hindi ta pwede pasimpalad ang aton kalag. Kinanglan siguro duhon ta ang ini na mga bagay. Alabi na ginakaton kalag, kung may bagay na dapat siguraduhon ta, wala na sangiban kundi ang aton kalag. Kung inasigurado ta ang gold bars, ang diamond, ang precious stones, bangon nakita naton ang value sini, I believe, mga kauturan, mas valuable ang aton kalag. Ginambal ni Jesus na hindi mabailuhan sang manggad sa kalibutan, bilog na manggad sa kalibutan. Praise the Lord. Worship, praise the Lord. Kung nga, mga kauturan, importanteng kalag, kaya ini sa priceless treasure of infinite worth. Praise the Lord. Ang kalag na ito, it's very valuable because their durability, kag they last for all eternity. Amula na yung may gadaan. Ang aton kalag, galing hindi lang makitaan. Kag amo ni siya, ang bagay na ginatinguan gisang yawa na madula sa to. The Bible tells us na ang thief nagkari to steal,
to kill, and to destroy. But thank God, si Jesus nagkari to give us life and more abundantly. Hallelujah. Kung asa subong na kabandaan kita lagad sa Ginoo because we value our soul. Ginatingwaan man sa nyawa, but thank God, we have a word. We have the presence of God to remind us to value our soul. Dahil hindi pwede i-gamble ang ating kaluluwa. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Amerika, marinig natin mayroong gambling house sa Las Vegas. Ginatawag casino. Kaya ang design sa inang gambling house ng tanan na mag-intra sa gambling dira, mapirdigid. Na-train ang host nila kung sa hampang pa ang bangka. Praise the Lord. Muna sa una mo, bangka. Ang kontraya, manugtaya. Praise the Lord. Doon naman ko sa una, na unbeliever pa kami, 4 kami kalalaki na magutod. May magulang kami na nagapangahagad na sa amon, mabakal na sa mga baraha. Tapos, hagaro niya kami na maghampang. Kay puro kami tanang mga negosyante mo. Kay may mga kwarta kami. Nya, ako bangka, kamu manugtaya. Taya. Praise the Lord. Pagkatapos ang hampang, perdi kami sa iya, sa amon magulang. Hambalo niya kami na ibalik ko ang inyong mga kwarta kay hindi ka mo kabalo magalampang. Kaginata pa ka mo ginadayaan, sige pa ka mo gyapon taya, hindi ka mo maglantaw na ginadayaan na ka mo. Ya sa dason, hindi ka mo maghampang sa gwa, kay laban ka mo sa perde, kay dali ka mo dayaan. Nya, ako lamang pang sa gwa, praise the Lord, isa may patay, may hampang na mo. Ako lamang hampang, manugtubong lang ka mo. Praise the Lord. Gabay pa namin sindihan yung akong inambala. Hindi ka mo mag-intra sa iba na lamisa, kay maperdi ka mo, kay dali ka mo dayaan. Hallelujah. So, gin-remind kami sa akon magulang, napigaw kami na manughampang. Praise the Lord. Tandaan na ito, mga uturan, kinanglan tamang wise para hindi kita madayaan kayawa. Kaya yawa, dayaan isa na manughampang. Dayaan isa na manugbangka, mga kauturan. Every day, hallelujah, may gina-invite ang yawa sa aton. Praise the Lord. Kaya ang Biblia, nagambal ang gina-invite sa yawa sa aton ang mga bagay na sa kalibutan na ginahambal ni John, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Hallelujah. Natintar si iba sa the same na temptation, wala may sidyan ni iba kung anong kabuhi na ginahatag sa Ginoo sa iya. Kung si iba wala mahulog sa sala, na-enjoy na ang eternal life. Even though ara sa body, pero design sa Ginoo, eternal life para sa tao. Gintingwaan sa yawa na mahulog sa sala. Hallelujah. Kagamo na effective na temptation every day sa yawa. Nakita yan na tentar sa iba, amo man nila temptation ang ino-offer niya sa mga anak sa Diyos sa subong. Praise the Lord. Once nang last nang in love. Praise the Lord. Kaya ang balder, love not the world. Amen. We're living in this world. Praise the Lord. It's not bad. Hindi malayan mag-ubra, hindi malayan mag-eskwela, hindi malayan mag-negosyo. Pero kung ina ng mga bagay, labaw pa sa pagigugma nato sa Ginoo. Kag hindi Ginoo ang priority naton. Ang ina ng mga temptation na gina-offer ni Satan every day, na mga last mga kauturan, magaliso na into love. Hallelujah. Na may mga faithful, potential, effective, dedicated na tumulo. Para maabot ang tayong kinabayaan nilang pag-alagad sa Ginoo. Praise the Lord. Kay bangod mga kauturan, ginggambol sang tumulo ang iyakalag. But I pray, brothers and sisters, hallelujah,
Sa gihapon makababilin sa aton mind na ang pinaka-importante amo ang aton kalag. Nga tama ka mahal ang kalag nara sa aton kay kalag na ina na naluwas. Praise the Lord. Worship, praise the Lord. Kung nga nagmahal, naging priceless ang aton kalag, kaya ang gimbayad sa Ginoo, mga kauturan, ang iyahamili na dugo. Amen. Wala palagyuhan sa Ginoo ang suffering na iya nakita. Kinanglan niya na scourge, mga kauturan, para makaangkon kita healing for the body. Kaya ang stripe amo naghatag sa healing for the body. Pero ang blood, mga kauturan, is salvation for our soul. Praise the Lord. Worship, praise the Lord. Amen. Sino na diri sa inyo na nagalagad sa Ginoo for 15 years? Please hands up. 15. 20. 25. 30. Praise the Lord. 30 ka na ba eh? 31. Praise the Lord. Classmate ko pa ni. Amen. Ako na-baptize ko 17 years old. Subong. Praise the Lord. Malog 57 ako. Why ko na naisip na muna nakalawig yung pag-alagad ko sa Ginoo. Kag wala man sa pinsar ko mag-untat sa pag-alagad sa Diyos. Kaya nga, naibuluhan ko, valuable ang akong kalag. Kung si Peter, gimamangkot sa Ginoo sa mga katawan, nagtalikod kay Jesus. Kag diretso na din hambal ni Peter, Ginoo, kung magatalikod ako sa imo, diin ako magakadto kay ang kabugi na walay katapusan ara sa imo. I want to tell you, brothers and sisters, ang totoo na paglaom ng kaluwasan, ari lang sa kay Jesus kang pag-alagad sa iya. Kung makuntat kita alagad sa Ginoo, parehas na naging gambol na to ng aton kalag. Hallelujah. Because we know, praise the Lord. Hallelujah. Na ining kabuhi hulam talang sa Ginoo. Diri sa Biblia, may mga tao diri naging gambol nila ang ila blessing bangod sa temporaryo na bagay. Isa diri amo si Esau or si Esau, mga kauturan, naging baigloya ang iya pagkamagulang na actually sini sa Biblia, ang iya birthright amo ang maghatag sa bilog na blessing sa bugo siya nakabuhi. Pero gimbaigloya sa isa kayahong na sabaw, kag ang hambali dira sa istorya, anhon ko lang ning akon pagkamagulang, kay do mapatay na ko sa gutom. Amo na kadaya ang yawa, mga kauturan. Nakadwell sa hindi real na mga bagay. Hallelujah. Ginalantalo sa yawa, kundi ang aton priority. But actually, wala tao sa isa kalanan mapatay. Amo na gani, isa naka-fasting kita tag 3 days. Hallelujah. Why man tang patay? Gutom lang. Why kita nakapatay sa 2 days pa? Why kita nakakapatay? Pero siling ni Iso, anon ko man yung pagkamagulang ko, kay dumapatay na ko sa gutom. Tandaan na ito, amo na kadaya ang yawa. Praise the Lord. Hindi tunay na sitwasyon naton, praise the Lord, ang iya na ginahatag. It is a lie. Hallelujah. Eh bangod, mga kauturan, amo na ang paglantaw ni Esau sa iya birthright. Si Jacob, wise siya na klase tao. Ginambalan niya si Esau, okay, tagaan ta ka, pero maswear ka. Well, so praise the Lord. Buti ko kung mag-swear siya, why na bawi ay? Hallelujah. Kaya nag-swear si Esau, the Bible tells us, he despised his birthright. Kaya nga, gimpakita ni Esau na amo ng priority ya. Ang priority naman ni Jacob na makuha ya ang birthright. Because Jacob knows the blessing of birthright. I pray, brothers and sisters, every time you hear the word of the Lord, mariman kita na wala na sang iba na pinaka-valuable, magluwas ang atong kalag. Don't gamble our soul sa temporaryo na bagay.
Naabi na tuntun-tuod ta na kinanglalon. Siling sa John, ang ining lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life will pass it away. Wala ni siya sang tutuod na lasting effect. Will pass it away. Well, so praise the Lord. May mga tao na naghandom sang manggad, sanang manggaranon siya, nagproblema pa siya. Sili sa iban, kung manggaranon, guru ay problema, mas damo problema ang manggaranon kumpara sa aton. Oo, may mga tao kilala kagrabing manggad. Hindi sila kalakat na sila lang isa, kinanglan may mga bodyguard sila. Kaya ba si ikidnap po, ransom sila. Balay nila, taas pa der, praise the Lord. Damo security, may mga Doberman pa. Kita ya, hallelujah. Hindi makita manggaranon, maglakataway ta bodyguard. Uling nga, so, ipikpakit ha, inulsol pa na ipikpakit sa ato, kaya nga, unod sa pulsata, 50 pesos, kung nadakpan siya, hindi pa kabawi. Praise the Lord. Hindi pa kabayad. Yes, amen. So, muna, mga uturan, we must to enjoy our life. Hallelujah. Kaya nga, heavenly investor kita. Hindi lang kita earthly investor, mga kauturan. So, si Eso, gimbaylo yung iya birthright, nagsauloy na ginulsol siya, gindesire man tani, na magkanto sa iya. Praise, if you read the story, he cried. Hallelujah. Nagibisa sa pinakamasakit na pag-ibi kay nga, wala na sa may mabato na blessing. Praise the Lord. We say praise the Lord. Si Judas, hallelujah, gimpili sa Ginoo, kadamo sa mga tao, puro gimpili sa Ginoo. Tagaan sa tsansa, and the Bible tells us, na ginamba sa Biblia, he was chosen by God. Pero gimbayluya ang iya kaluwasan sa 30 pieces of silver. Again, I want to tell you, hallelujah, ginandom yung 30 pieces of silver. Pero sa gintandog na ang iya konsensya, bangod na gimbaligya yung iya master, waya man mapuslan ang 30 pieces of silver. Everything that the devil offer is fake. Wala sang tutuod, mga uturan, na blessing, kag lasting effect. Everything is fake, praise the Lord. So don't gamble your soul. Hindi ta mag-i-gamble ang aton kalag, hallelujah, sa mga temporaryo na mga bagay. Si Demas, kimbayaan niya si Paul, and he loved the present world, pleasure sa sining kalibutan. Well, so praise the Lord. Mga kauturan ng away sa church, siningulihin na panahon na ginambal ni Apostle Paul kay Timothy. Some will be lovers of themselves more than the lovers of God. Some will be lovers of pleasure more than the lovers of God. Hallelujah. But thank God na aragyapon sa aton heart, kag sa aton mind, to value our soul. And to enjoy the presence of God. To enjoy the Word of God. Bangod mga kauturan, ang aton powerful na weapon, pulong sa Ginoo. Sa tinion sa temptation, just like Jesus, why sa maging gamit na weapon? Face to face na encounter kay Satan. For 3 times kinsulit niya, it is written, it is written, and it is written. Hallelujah, kinanglan ta mangin knowledgeable sa pulong sa Ginoo. Because for these last days, hallelujah, ang yawa, mga uturan, nagapangita agit pamagi. He try his very best to war against our soul. Nakita ni Satan ang value sang aton kalag. Amo na sa tinion na may panimbahon, may mabatsagan kita na pressure. Praise the Lord. May mabatsagan kita ng mga hindrances, mga kauturan. Pero hindi kita apektado sa sinaan ng mga pressure kag hindrances. Paul na ara sa pagkunaunaan naton na ang aton kalag nagakinanglan sa Ginoo. Praise the Lord. And I pray tonight every time na ara kita sa balay sa Ginoo, mabatsagan naton mga kauturan ang kaimportante sa presensya sa Ginoo.
I pray na magalong ang aton kalag sa presensya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo na ato mabatian, hindi ni siya information. It is transformation. Praise the Lord. Sino sa inyo mahilig sa halo-halo? O kung nanamian sa halo-halo? Nick, praise the Lord. Ako hindi ko pala kaon halo-halo. Pero ining pag-summer, nag-crave ko sa halo-halo. Halo sa halo-haluan sa amon to, gintilawan ko. Until na may isa ka brother sa Bacolod na nag-invite sa amon, Pastor, manghalo-halo ta. Singkuti, sige. Ang alan sa halo-haluan, hello, hello. Hello, hello. Pagkanto ko siguro, gamay mo lang ni halo-haluan, nami ito sa amon yung lugar, yan lang pa dapat ang halo-haluan. Sila yung sa brother, hilawil ako pastor, ang halo-halo di, special ni. So, isang in-serve sa amon, pagkaon ko, kasiling magkutuod na, special ginhalo-halo. Okay nga, may craving ko sa halo-halo mo. Hiling ko gani, makabalik kami sa Bacolod, gabay pa, imbitaro kami liwat na magkaon sa hello, hello. So praise the Lord. Gabay pa mga uturan, na pagkabot na doon sa balay sa Ginoo, mabatsagan ta pa, nag-crave kita sa presensya sa Ginoo. Kaya nga, kung hindi kita aware sa iningulihin na panahon, ang panibahon ko kaysa, do casual na lang. Hello? Okay lang. Total nakatingin ko panibahon, okay na ni. Pero lain mga kauturan na nag-enjoy ka sa presensya sa Ginoo. I believe every one of us naka-experience sa atong first love sa Ginoo. Sa adlaw na kamo naka-receive sa Holy Ghost, in my experience, sa naka-receive ko sa Holy Ghost sila na Sunday, every Sunday gina-enjoy ko gid ang presensya sa Ginoo. Kaya nga, ang akon kalag nagakahidlaw sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Piningulihin na panahon, sa mga kuturan, mabatsagan naton, ang pagsimba, do casual na. That's my observation. Praise the Lord. Pero mga kuturan, ang panimbahon is not casual. It is kusal. Butsingon, nag-crave lang imo kalag. Hallelujah. Napagkatapos panimbahon, makasiling ka, I enjoy the presence of God. I'm blessed sa service. I'm blessed sa pulong sa Ginoo. Amo nang ginanglanon sa church siningulihin na panahon. Praise the Lord. Praise the Lord. Na may mamatsagan kita, na may kahidlaw kita sa Diyos. Not only attending the service. Hallelujah. Not only lifting our hands, kinanglan mga uturan, mabatsagan ginaton na satisfied ang aton kalag. Praise the Lord. We say praise the Lord. Pulong sa Ginoo mga uturan ang i-counter naton sa tinion sa temptation, sa tinion sang suggestion or proposal sang yawa. I want to tell you, ang ginaobra sang yawa sa aton na mga anak sa Diyos, it's only a suggestion. Praise the Lord. It's not a command. But the Word of God, it's really a command. Praise the Lord. We must do it. Kinanglan ta obrahon for the glory of God. Hallelujah. Kag wala kita nagakawadaan sa pagtuo. Bangod siling sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and by hearing of the Word of God. You know what, brothers and sisters? Ang blessing, not only hearing the Word, but doing the Word. Amen. Hindi lang kinabatian ng pulong sa Ginoo, kundi kinhimo naton ang pulong sa Ginoo. Siling sa Biblia, we are not hearer of the Word. Praise the Lord. But we are doer of the Word. This message, again, it's a short message. Praise the Lord. Pero kung tuuhan tani, kagimuon tani, may himuon man ang Ginoo sini na gabi. Ginisambol ko sa inyo na nag-crave ko sang halo-halo. Praise the Lord. Wala. Pag-serve pa lang sa lamisa,
Ang ara sa mind ko, ang gin-inform sa brother, pastor, special dire ang halo-halo. Pero gusto ko ma-prove na special, gid. Una ko na kaunseling ko. Gisakam-saman ko, gid. Kaunseling ko, wow. Sa kadamo na halo-halo na natilawan ko, amuning the best na halo-halo. Mga kauturan, kung gusto naton makita ang katunay, katuod, sang pulong sa Ginoo, kinahanglan ta na eksperyensyahan. That's very simple of the blessing. Praise the Lord. We should praise the Lord. When I received the Holy Ghost, gimbutang ko gid sa mind ko, kinahanglan ko mag-invest. I will fast Tuesday, I will fast Friday, and that's Sunday. Hallelujah. Bugos ang akong panguna-una. Why pa matapos wali ang akong pastor? I feel the presence of God. Gusto ko na mag-worship because mga kauturan. Hallelujah. Gimbutang ko na sa akong mind na gusto ko gid magbaton sa Holy Ghost. Amen. Faith is real. Ang pagtuo tunay ni. Praise the Lord. According to your faith, be it unto you. Ang pulong sa Ginoo again, wala na ni gina-inform sa aton. Mabatsagan ni may transformation gid na nagakatabo. Praise the Lord. We should praise the Lord. If we believe the word of God, we exercise our faith. Hallelujah. Kakuno nung ginambal sang pulong sa Ginoo, ginatuman tagid mga utunan. O nagtudlo diri ang preacher about giving, we give. We do it. We give. We give the best for God. Praise the Lord. Kung matalag sa mensahe, na kinahanglan nato maging faithful sa aton attendance, then naga-faithful kita sa aton attendance. Kung ang preacher diri, ang MC diri nagambal, na kinahanglan ta mag-worship the best that we can, the best worship, we worship the Lord the best that we can. Praise the Lord. Kung kinahanglan makomet, kinahanglan naton i-commit ang atong kagalingon. Kung kinahanglan naton i-obey. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo gina-obey naton. Kaya mula ni mga bagay, mga kauturan, na masigurado naton na ang kalag naton still valuable. Praise the Lord. Hindi budlay maging faithful kung ang kalag mo bless. Hindi budlay ang giving kung ang imo kalag bless. Hindi budlay mag-worship kung ang imo kalag bless. Hindi budlay mag-commit kang mag-dedicate kung ang imo kalag bless. Well, so praise the Lord. Gabay pa mga kauturan, sininagabi, may mabatsagan kita as you hear the word of God. Every time ng pulong sa Ginoo mawali, i-confirm gina sang Ginoo. Amen. Pamatud-an gina sang Ginoo mga kauturan. Praise the Lord. Kaya nga, sining ulihin na panahon, may ara spiritual deterioration. Naginambal po sa Paul sa kay Timothy, in the last days, perilous times shall come. Again, na-mention ko agina, maybe makalabot ang espiritu na maging lover kita sa atong kaugalingon labaw sa pagigugma sa Diyos. Na hindi lang nag-isa madiparahan sa church. Amat-amat, hallelujah, na ginagambol yan na ang yakalag sa mga bagay sining kalibutan. Pleasure, praise the Lord, of themselves more than the lovers of God. Praise the Lord. Lovers of themselves more than the lovers of God. It is a spiritual deterioration, mga kauturan. Hallelujah. Tagsa sa aton, nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Praise the Lord. Ang dako na ito paglaom is the rapture. Kung nga until today, we're serving God because we're waiting of the coming of the Lord. Praise the Lord. Pero ari ang kasiguraduhan na sigurado makaupod kita sa rapture. Sila isang 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sa babaw sina, naghambal nungod sa rapture.
sa pagbalik sa Ginoo. Pero amo ni siya ang konklusyon ni Apostle Paul na ang mga katauhan dapat maging steadfast, praise the Lord, unmovable, always abounding, always excelling in the work of the Lord. Balaan naton mga katuran ang pag-alagad na faithful. Balaan naton ng pag-alagad dedicated and devoted unto the Lord. Balaan naton ng pag-alagad bunga sa atong gugma sa Diyos, hindi gugma sa mga bagay sa kalibutan. Balaan naton ng atong pag-alagad acceptable and holy unto the Lord. We know that because we are informed by the Word of God. Hallelujah. Every time na mabatian na pulong sa Ginoo, nag-remind ina sa aton. Because the Word of God is like a mirror. Praise the Lord. Ang pulong sa Ginoo, kasubong inisang espiyo. Ha? Ano? Sam? Sa amin? Okay. Espiyo. Sa inyo, Galileo? Sa amin. Sa Tagalog, salamin. Praise the Lord. Tiyan mo na sila ko, ginanabulihan ko gani. Sa Tagalog na lang, salamin. Hindi tayo bumibili ng salamin para i-display sa bahay. Praise the Lord. Dahil ang purpose ng salamin, ay tayo ay manalamin. Saktong Tagalog ko. Pag tayo ay nanalamin or tumitingin sa salamin, yung purpose ay hindi lang tingnan yung mukha natin. Yung salamin, diyan natin makikita kung mayroong tayong i-arrange sa mukha natin. Praise the Lord. Or mayroong dumi sa mukha natin. That's the purpose of the mirror. Praise the Lord. Pag nakita, ay, dapat i-arrange ito. Dapat ganito. O may dumi. That's the purpose of the Word of God. Every time the preacher preach the Word of God, it's like a mirror sa buhay natin. It's not an insult. It's not a judgment to us. Hallelujah. It is a reminder. It is a mirror para makita natin yung buhay natin sa harapan ng Panginoon. That's the purpose of the Word of God. Pa may bagay na dapat i-arrange natin for God's purpose. For God's will. Hallelujah, hallelujah. Sabi nga ng ibang mga member, yung salita daw ng Panginoon ay parang personal. Ito ay totoong personal. Pinipersonal kita ng Panginoon dahil mahal kita ng Panginoon. Ayaw niya that anyone should perish, but come unto repentance and to be saved. That's the purpose of the Word of God. Thank God, Jesus loved our soul. Thank God, Jesus loved your soul. That's the reason why He gave His life on the cross, because He loved your soul. He loved my souls. And until today, Jesus loved our souls. Praise the Lord. Kaya ni-remind tayo ng salita ng Panginoon, hallelujah, we must to enjoy the instruction of God. If we love the instruction of God, hallelujah, we expect the blessing from the Word of God. Well, so praise the Lord, we are here tonight. Again, not to attend, but to be blessed. We are here to be blessed. Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, I'm here to be blessed. Praise the Lord. Hallelujah. I want to remind you, are you longing for the presence of God? Are you longing for the presence of God? Are you contented for a little touch? Or you need, hallelujah, to have a breakthrough? Praise the Lord. Again, I want to remind the church, I don't know, but it is a joy for me to tell you the truth. Hallelujah. That we need Jesus. We need His presence.
Praise the Lord. Every time I attend sa mga local church, praise the Lord. Isa, preacher, isa, ma-attend. Isa kabagay lang ang ako na gina-desire every service to enjoy God's presence. Praise the Lord. And I want to tell you, ang church amo nag-create sang atmosphere. Kung gusto sa church, hallelujah, na happy na worship, nakadepende ni sa aton. Kung gusto naton, hallelujah, na victorious na worship, nakadepende na sa aton. Kita amo nag-create sang atmosphere. Kung gusto naton ng Ginoo ma-attract sa aton worship, hallelujah, gabay pa ng aton worship, kasubong sang sweet smelling savor unto the nostril of God. Buot silingon, ma-attract gid ang Ginoo. Na sa ato pag-worship, makasiling ang Ginoo, nagustuhan ko ang ila na worship. Kay kasubong ini siya sang insensyo mga kuturan sa igsilimhot sang Ginoo. I pray tonight, again, it is a short message, but I want to encourage the church here in Cebu that we need to worship God the best that we can. We must prolong the presence of God. Hando muna ton ang presensya sa Ginoo, and I want to tell you, siling sang pulong sa Ginoo, 2 or 3 that gathered together, there am I in the midst of us. If you believe that word, hallelujah, Jesus is here. Hindi lang di siya nakadto para maglibot, gusto niya mag-bless. Kag ang blessing naton nakadepende sang aton worship sa iya. Praise the Lord. Praise. Are you ready to worship God? Hallelujah. Kinanglan, may spiritual craving kita sininagabi. Gusto ko liwat patilawan ang first love na ako na-experiensyahan. Last 5 years, last 10 years, I don't know, maybe iban sa aton, dugay na nawala nakasulod sa presensya sa Ginoo. Wala naka-enjoy sang tunay naton na worship. But I pray tonight, as the word is preached tonight, gabay pa ng Ginoo maga-confirm sang iya pulong.